lahat ay lumukat na lahat. Panginoon, salamat po sa umaga ito. At muli po kami, dinako Panginoon sa amin para nagpagpagpagpag Panginoon ng mga bagong talakayan. I-bless mo rin po Panginoon ang aming buong mag-isipin. Magbibigay Panginoon ng mga bagong informasyon na ibigay sa amin. At bawal maharap po namin sa pang-araw-araw natin mga gawa. Ito ang isang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Maraming salamat po Sir M. Bago kayo umupo sa inyong upuan, tignan muna kung may mga kalat sa inyong mga silong kung pakiayos ang inyong mga upuan. Kumayos naman na kayo umupo. Sino ang lumiban sa ating klase ni Evan? Mabuti naman kung gano'n, wala mahuli sa ating talakayan ngayong araw. Bago natin umpisan ang ating panibagong talakayan ngayong araw, tayo muna ay magbabalik aral. Ano ang ating tinalakay noong nakaraang araw, Leslie? Ang pinag-aralan natin ng nakaraang araw ay ang isang dagat. Yan, mahusay. Palakpakan naman natin si Leslie sa pagkatandaan niya ang ating tinalakay noong nakaraang araw. Sa ating pag-uumpisa, magkakaroon tayo ng gawain na tatawagin natin 4 pigs, 1 word. Ayan. Handa na ba kayo? Yes, ma'am! Maaari mo bang basahin ang panunod, Daisy? Ang klase ay mahahati sa dalawang grupo. Ang bawat grupo ay paulang hulaan kung ano ang ipapakita sa isip ng mga larawan. Ang grupo na siyang pinakamaraming pusos ang siyaktanan. Ayan. Bumuo kayo ng dalawang grupo para maumpisahan na natin ang ating gawain. 1. Ayan. Maaari na kayo pumunta sa inyong mga kagrupo. Ayan. Maaari na kayong tumayo at umpisahan na natin ang ating gawain. Ito ay paunahan at kung sino ang pinakamaraming puntos ang siyang mananalo sa ating laro. Para sa unang picture na ating hula. Group 1, Mag-aaral. mag-aaral. Group 2.
Yan. Mauna ang group 1. Dito may isang representative ang group 1. Ngunit, bago dyan, titignan natin kung tama nga ba ang mga salitang itinipid nyo. Para sa una, walang buwang, walang alak. Tama. Nahabag, naawa. Umalansi, tumunog. Kinasusuklaman, kinaiinisan. At malakas ay butal. Ayan. Para sa group 1, mamili ka kung ano alin dito ang gagawan mo ng pangungusap. Nakakawag ako sa bata sa pagkatula sa muwang. Nang tumunog na ang kampana, para siyang hinila ng kanyang iinisan na ama. Ayan. Palakpakan naman natin sila. Para naman sa group 2, isang representative na Ayaw ba ang ginawa niya? mamili ka lang. Wow. Kinasusuklaman. Ang aking tatay ay kinasusuklaman ng amang ina. Ayan. Palakpakan natin si Ate Daisy. Ayan. Sa ating pagsisimula, meron akong ipapanood sa inyo na video at mamaya ako ay magtatanong sa inyo kung ano ang mga napanood nyo sa ating video. Ang gabi sa Quiapo ay mabilis na lumatag sa mga lansangan at mga gusali. Ang gabi ay hindi napapansin ng mga tao, kabilang na si Adong, doon na 12 taong gulang lamang. Para kay Adong, ang gabi ay nandiyan lang na mabilis na wala at bumalik. Sa walang mga naisipan ni Adong, walang kabuluhan sa kanya, kung naroon man o wala ang gabi at ang buong Quiapo. Ngunit isang bagay ang may kabuluhan kay Adong sa Quiapo. Alisin na ang mga nagtatayugang gusali roon. Alisin na ang mga bagong lagusan sa ilalim ng lupa. Alisin na ang mga tindahang hanggang sa mga huling oras ng gabi ay nailaw at bawasan na ang mga taong pumapasok at lumalabas doon. Dahil sa isang bagay na hinahanap sa isang malikit na altar, sapagkat ang simbahan ay buhay ni Adong. Kung ilang hanay ang mga pulong tindara roon at mga nagtitinda ng mga pagkain tulad ng biskuit at candy, yosi, kandila, halaman, at kung ano ba. At sa mga hanay na iyon ay nakatunghay ang simbahan na awa, nahahabag. At nakatingala naman ang mga iyon kabilang na si Adong. Hindi sa simbahan, kundi sa mga taong may bukal sa loob na magbigay at maglapag ng konting barya sa marunong palad. Mapapaiyak na si Adong. Ang tingin niya tuloy sa mga ilaw at balita ay parang mga piraso ng apoy na ikinakalat sa kalawakan. Kanina pa siyang tanghali sa bakuran ng simbahan. Nagsawa na kanyang mga isip sa wala pang tunog ng katuwaan. Gutom na si Adong at sinasapian pa ng tao na waring higan na gumagapang sa kanyang katawan. Palimos na po, Ali.
Kung may pumapansin man sa panawagan ni Adong, ang nakikita niya ay irap, pantitiri, pagsuklang. Nako, pinaghahanap buhay na naman ng magulang yan para lang may sumat. Madalas naririnig ni Adong. Masakit para kay Adong ang kanyang mga naririnig at narinig pala ni Aling Ebeng iyon. Ang matandang pilay na kanyang katabi sa dakong liwasan ng simbahan. At halos araw-araw, lagi siyang napapaiyak. Hindi lamang niya ipinapahalata kay Aling Ebeng. Alam niyang hindi maiwasan ang paghindi ng mga tao sa kanyang paghingi ng 5 piso. Oh, may reklamo? Ang nakasisindak na tinig ni Bruno. Ang mga mata nito ay galit na galit at ang mga kamay ni Adong ay nanginginig pahabang inilalagay niya sa masiking na palad ni Bruno ang salapi. Mga bariyang matagal din kumalansin sa kanyang bulsa, ngunit kailanman ay hindi nakarating sa kanyang bituin. Ano po kayo? Mama! Ali! Gutom na ako! Ang kampana ay tumutunog at sa loob ng simbahan, pagkaraan ng maikling sandali, narinig ni Adong ang pagkilos ng mga taong papalabas. Waring nagmamadali na tila basta wala pang isang oras na pagkakapigil sa simbahan ay napapasok, nakararamdam ng hapdi, hindi sa katawan, kundi sa kaluluwa. Natuwa si Adong, ipinagbuti niya ang paglalahad ng kanyang palad at pagtawag sa mga taong papalapit sa mga taong sa kanyang kinaroroonan. Malapit na dumating si Bruno. Ani ni Aling Ebeng. Bigla-bigla, napawi ang katuwaan ni Adong. Tinago niya ang kanyang nararamdaman na putol at biglang nahulog ang mga barya at pinulot ito at inilagay sa bulsa. Adong, ayun na si Bruno. Narinig niya wika ni Aling Ebeng. Tinanaw ni Adong ang iniuso sa kanya ni Aling Ebeng. Si Bruno nga, ang malapad na katawan at ang namumutok na mga bisig. Napadukot na si Adong sa kanyang bulsa at dinama ang mga barya roon. Malamig. At ang lamig na iyon ay waring tugong biglang umagos sa kanyang mga ugat. Diyan na kayo, Aling Ebeng! Sabihin niyo kay Bruno na wala ako! Mabilis niyang sinabi sa matanda. Ano? Wala ka pala ba, Adong? Sasaktan ka ni Bruno. Nakita ka ni Bruno. Narinig ni Adong yun. Ngunit nagpatuloy pa rin siya sa paglalakad. At pagkarating sa may bakod ng simbahan at tumusot kung saan-saan. Pagkarating sa poste ay sumandal siya at dinama ang tigas ng poste at muli dinama ni Adong ang mga barya sa bulsa. Ngunit biglang dumating si Bruno. Adong, saan ka pupunta? Ha? Sabi ni Bruno na galit na galit. Napahindik si Adong. Ang basag na tinig ay naghatid sa kanya ng lagim. Ibig niyang tumakbo. Ibig niyang ipagpatuloy ang kanyang paglayo. Ngunit ang mga kamay ni Bruno ay parang bakal na nakahawak na sa kanyang bisig. Tatawan mo ako! Tatawan mo ako! Sigaw na lamang ni Adong. Naramdaman na lamang niya ang malupit na palad ni Bruno at nahilo si Adong. At pagkaraan ng ilang sandali, hindi na naramdaman ni Adong ang kabangisan at pananakit ni Bruno. Ayan, tapos na. Ayan. Ano ang pamagat ng paksang tinalakay natin? Tatalakayin natin ngayon. Christy. Kabangis na lusot. Yan, kapangis na lusot. Sino naman ang may akda nito? Si Efren Alboy. Yan, mga kapusay. Siya si Efren R. Abel. Magbigay nga kayo ng mga impormasyon tungkol kay Efren R. Abel.
Maliwanag na ba kung sino si Efren R. Abeg sa inyong class? Yes, ma'am. Ayan. Sino-sino ang mga tauhan sa kwentong ating pinanood? Christine? Adong? Bruno. Bruno? Sino pa? Aling Ebe. Ayan, si Aling Ebe. Bakit kaya tinawag na mabangis na lungsod ang kwento? Leslie? Dahil pinaninigiran nito ng mga mababangis na tao, tulad na rin bawal ni Bruno. Yan, tama ang inyong kasagutan. Sino pa makapagbibigay? Shane? Dahil maraming mga taong kapatinigan parang mga sa mga Tama ang inyong mga kasagutan. Maaring mabangis na lungsod ang tinawag sa kwento dahil may mga iba't ibang uri ng tao. Hindi natin alam kung sila ay mabait o mabuti sa atin. At tanging sarili lang natin ang mapagkamatiwalaan natin sa mundong ito. Ano naman ang mapapait na katotohanan ng buhay naman na malinaw na inilahad sa kwento? Ano ang mapapait na katotohanan ng buhay na malinaw na inilahad sa kwento? Daisy? para sa akin man yung may kaya tapos yung Mahusay po si Leslie? May mga taong makapangyarihan or may mga tao na handang gamitin yung kanilang katikasan o yung kanilang physical para lang makaabot sa ulo. Israel? tapos yung nasasalamin din ko po ma'am yung kahirapan ko. Nangyayari ba ito sa tunay na buhay? Yes, ma'am. Ayan. Nangyayari ito sa tunay na buhay. May mga taong mapanling lang, may mga taong gumagamit ng iba para sa pansariling kasiyahan. Ayan. Magkakaroon muli tayo ng gawain. At ito ang paluto. Maaari mo pang basahin, Christine? Bumuo ng 2 grupo at sa bawat grupo bubunot ang isa sa gawa. Bibigyan mo lamang kayo ng 5 minuto para sa gawin. Yan, maaari na kayo bumalik sa inyong mga pagluto kanina. Yan. Tulad kayo dito kung ano ang inyong gagawin. Ito ang group 2. Ito ang inyong bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para isagawa ang gawain na yan. At ito ang ating pamantayan. Kasi ba ang inyong pagpapaliwanag sa gawain? Napukaw ang damdamin o atensyon ng panood? At nakiisa ba ang bawat kasabi sa pagbuo ng gawain? Yan. Ibigyan ko ang inyong 3 minuto at simula na. Ay, pangatloy lang.
Meron pa kayong 20 minutes. Ayan, tapos na. Mauna ang group 1 na ipaliwanag ang kanilang Ang napunta sa amin ay gumuhit ng mga karapatang ipinagkait kay Ado. Ang ginuhit namin ay isang libro na may nakaulat na edukasyon at may sadsang sa pulis sapagkat si Adong ay pinagkaitan ng edukasyon sapagkat walang pampaaral yung mga magulang ni Adong sa kanya. Kaya palakpakan naman natin si Althea. Ngayon naman sunod ang group 2. Ang nabunot naman namin ay bumuon or pagsunod-sunod din yung mahalagang pangyayari sa kwento. Dito, sa unang pangyayari ay sa lungsod ng Quiapo, may batang nagagalang Adong, nandito siya at bata pa lamang ay wala na siyang mga magulang. Sumunod naman doon sa harap ng simbahan ay umikot lamang ang panilimos at pananibit sa kanya ni Bruno. Ang mga paghihirap niya ay walang patutunguhan sapagkat kinukuha lahat ni Bruno ang kanyang mga nalilimos. Kung sumunod ay dahil sa pagpapahirap sa kanya ni Bruno, dahil sa pagtutugog, ay namatay siya. Ayan, malapakan naman natin si Israel. At magkakaroon ulit tayo ng gawain na tatawagin natin concept web. Maaari mo bang basahin ang panuto? Daisy? Bumuo ng dalawang pangkat at ang bawat grupo ay bumuo ng isang concept web at itatalang iba't ibang karapatang pangkat. Ayan. Yung mga... Ito na lang kayo nagagawa. Gagawa kayo ng isang concept web. Mauna naman ang group 2.
niya magkaroon ng magandang buhay. Tapos, magkaroon ng pangalan. Yan, palakpakan naman natin si Jay. Batid ko, alam niyo na ang ating pinalakay ngayong araw. Ako'y nagagalak sapagkat marami kayong natutunan sa ating pinanood kanina. Ngayon naman, magkakaroon tayo ng gawain na tatawagin natin ibida mo. Maaari mo bang basahin ang tanong mo, Leslie? Ang klase ay mahahati sa dalawang grupo. Kayo ay gagawa o bubuo ng isang talatalaan na may kaugnay sa pangyayari sa kwento sa kasalukuyang bansa. At ito ang ating pamantayan. Basta't angkop ang ginamit ng mga salita, nakatatawag pansin ang bawat pagsa. Malinis at maayos ang paglalahad ng mga salita. At original, ayan, 5, 5, 5, 5, at meron itong 20 na puntos. Ayan. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para isagawa ang dula-dulaan. Umpisahan natin ang dula-dulaan sa group 1. Balikos po, mga ate. Bakit kayo dito? Anong karapalan nyo? Anong karapalan Wala nyo? ko nakakita pumunta dito. Bakit? Ako naman ang Wala nauna. talaga. Ako daw nandito. Bakit Wala. wala dito? Bakit? Ay, tigil niyo yan! Tigil niyo yan! Bakit? Tulungan ko kayo. Ano, binugbog ko nila ako. Bakit tinilagay mo? Dahil namamalikos mo ko dito sa area nila, hindi naman po sila dito, wala naman po silang pangalan. Kaya ano na lang, hindi ka na lang. Salamat. Ayan. Dalawakan naman natin ang group 1. Sunod naman ang group 2. Pero sa ating natin, kami yung masuguro. Ay, mamalimos ko kami na. Sino yung kasama ko? Ako si Aling Eben, hindi Mamaya ako makakasama. na. Ano ko ng bata ka? Baho-baho. Parang susugalan mo na ng mga magulang ko ng hindi mo. Limos lang naman ako para may makain. Ayun, bakit mo? Dahil na dito. Hindi nga mapunta. Bakit? Balit. Saan daw pupunta? Ano? Tama na yan. Tama na yan. Sunod. Tama na yan. Yan, nalagpakan natin ang matindong alam
tumulong? Christine. Isang palahas na bata. Ayan, mahusay. At sino naman si Aling Ibel? JC. Siya yung matanda na kasama ni Alo doon sa Sabara. Ayan, tama. At sa ating huling gawain, kayo ay magkakaroon ng pagsusulit. Maglabas kayo ng 1/4 sheet of paper. At kayo ay magsasagot sa ating okay na ba ang lahat? Yes, ma'am. Para sa unang tanong. Wait lang. Mga tanong. Wala kang kokopyahan. Yan, tapos na ba? Maaari nyo nang ipasa ang inyong mga papel. Ayan. At sa inyong takdang aralin, maaari mo bang basahin, JC? Magsaliksik ng iba't ibang maikling kwento. Bakit mahalagang malaman kung matutunan ang pagsusulat ng maikling kwento? Ano-ano ang mga bahagi ng maikling kwento? Ayan. Ipapasa nyo yan sa akin sa susunod